Alak ka, ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus. Ikaw ay martir na lubos. Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, namangha ang ama at ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Pinaspasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil iyan, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng isang balaraw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa na maimbitahan na makipagdiwang ng pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na ina na nagdadalamhati. At kanina, sabi ni Father, sabi na ikaw na Father ang mag-homily. So siya ang presider, kaya ako ay masunurin. At tinanggap ko yung kanyang utos na magbahagi sa umaga na ito. So sa araw na ito, sa mga oras na ito, nasa Korea sana ako. Ngunit po, nasa Korea sana. Ngunit nung last week, nag-text ang aking mga kasama na sinabi, "Father, hindi approve ang visa mo." So dalawa kami ni Eman sa Korea sana. At noong mabasa ko yung text na iyon, hindi ko alam kung ano yung aking mararamdaman. Ako ba ay malulungkot or okay lang? Ngunit habang pinagninilayan ko, sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko nararamdaman yung lungkot. No? So nasa opisina kami noon, tinitingnan ko siya, alam kung ano yung kanyang damdamin, pero sa akin parang tahimik lang. Ngunit sinasabi ko na parang hindi ko nararamdaman naman yung lungkot sapagkat siyempre, oo na, nandun yung panghihinayang, bayad na lahat. Bayad na yung plane ticket, bayad na yung accommodation, bayad na yung tour. Yung pagpunta na lang talaga ang kulang. Sabi ko, nanghihinayang ba ako? Lulungkot ba ako? Ngunit ang pumapasok sa isip ko, ang lahat ay biyaya. Dapat ba akong malungkot? Or dapat kong isip na iba ang gusto ng Diyos? At panalangin ko na lamang noon, sana maunawaan ko, sana makita ko kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya't kagabi, noong ako ay i-text ni Badad, i-chat ni Badad, sabi ko, siguro kalooban ng mahal na ina na hindi ako matuloy sa Korea at mapunta sa Kamba upang makipagdiwang sa kapistahan ni Maria na nagdadalamhati. So ang ating pagdiriwang po ngayon, kapistahan ng mahal na ina ng nagdadalamhati, ay paggunita sa mahal na Birheng Maria na nakiisa sa pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon. Kaya nga ang pagdiriwang natin sa araw na ito ay ginagawa pagkatapos ng pagdiriwang natin ng pagtatampok
sa krus na banal ng ating Panginoon. Ito ay pagpapakita ng pakikibahagi ng mahal na Birheng Maria sa pagpapakasakit, pagkamatay ng ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Simeon sa mahal na Birheng Maria, dahil dyan, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng isang balaraw. Kaya't kung tinanggap ni Jesus ang kanyang krus, kapag hinarap ni Jesus ang kanyang krus, yun din ang ginawa ng mahal na Birheng Maria. Sa kanyang pagtanggap bilang ina ni Jesus, sa kanyang pagtanggap sa kanyang papel bilang ina ng manunubos, tinanggap din ni Maria ang lahat ng kahulugan nito, pati ang pagtanggap ng krus. Kaya't ito yung unang mensahe na nais nating iparating sa umaga na ito. Katulad ng mahal na Birheng Maria, tanggapin din natin, pasanin din natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Sinabi ni Jesus, ang sino man na nagnanais na sumunod sa akin, imutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Hindi ba't sinasabi na si Maria ang unang alagad, si Maria ang unang tagasunod ng ating Panginoon? Kaya't kung si Jesus ay nagpasan at nagpakasakit sa krus, kung si Jesus ay tumanggap at umakap sa kanyang krus, yun din ang ginawa ng mahal na Birheng Maria. Buong puso na tinanggap niya, buong puso na nakiisa siya sa pagpapakasakit, sa pagtanggap ng krus ng Panginoon. Kaya't ito rin yung hinihingi sa atin. Wala tayong kaugnayan sa ating Panginoon, wala tayong kaugnayan sa mahal na Birheng Maria kung tinatakasan natin, tinatalikuran natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Alam naman natin na kapag sinabing mga krus na dumarating sa ating buhay, maaring ito yung mga obligasyon natin, maaring ito yung mga consequences kasama ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. So, ang unang punto natin, wala tayong kinalaman kay Jesus, wala tayong kaugnayan kay Jesus, wala tayong kaugnayan sa mahal na Birheng Maria kung hindi tayo marunong na tumanggap sa mga krus, mga pasakit at mga problema sa buhay. Pangalawa, ang pagtanggap ni Maria sa krus ng ating Panginoon ay dahil sa kanyang kababaan ng loob. Hindi ba't noong siya ay dalawin ng anghel at sabihing maging ina ng anak ng kataas-taasan, Maria ay nagpakababa. Sabi niya na, ako ay alipin ng Diyos, kaya't mangyayari sa akin ang iyong sinabi. So katulad ni Jesus na mababa ang kalooban, hindi ba't sinabi rin ni Jesus, matuto kayo sa akin, ako ay maamo at mababa ang kalooban. Ganon din ang mahal na Birheng Maria, ako ay alipin ng Panginoon. At sa kababaan ng loob ng mahal na Birheng Maria, nagawa niya na tanggapin ang kanyang pakikiisa sa pagpapakasakit ng kanyang anak. Kaya nga't sinasabi sa atin na kailangan ng kababaan upang ikaw ay marunong tumanggap ng pagpapakasakit. At kung tayo ay nagpapakasakit, iyon ay tanda na tayo ay nagmamahal. So, pagpapakababa na nag-uudyok sa atin upang tanggapin ang mga pagpapakasakit sa buhay at ito ay tanda ng pagmamahal. Hindi ba't ganon kayo na mga magulang? Hindi ba't ganoon yung mga nagmamahal? Dahil sa sila ay nagmamahal, nagagawa nila na tanggapin ang mga pagpapakasakit sa buhay. Katulad kunwari ng ina o ng ama na nagsasakripisyo, kinakalimutan ang mga comfort sa kanilang buhay, maibigay lamang nila, matustusan lamang nila ang pangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. So nagagawa nating magpakasakit sapagkat tayo ay nagmamahal at iyon ay nagsisimula sa kababaan ng ating kalooban. Hindi ba't ganon din naman ang ating Panginoon? Nagawa niyang tanggapin ang kanyang krus. Nagawa niyang tanggapin na magpakasakit sa krus dahil sa kanyang pagmamahal. So, ganoon din ang mahal na Birheng Maria.
dahil sa mahal niya ang kanyang anak na si Jesus, dahil na mahal tayo ng mahal na Birheng Maria, nakiisa siya sa pagpapakasakit ng kanyang anak. Ang pangatlong punto natin, dahil sa ang lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ni Jesus, pagmamahal ng mahal na Birheng Maria, tayo na sumusunod sa Kanya ay hinihingi rin na magmahal. Hindi ba't sinasabi sa atin, love begets love? Ang pag-ibig ay nusuklian ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay tinutumbasan ng pag-ibig. Dahil sa ang ating Panginoon ay nagpakasakit, dahil sa ang mahal na Birheng Maria ay nakiisa sa pagpapakasakit ni Jesus, tayo na sumusunod sa Kanya ay hinihingi din na tumbasan ang pagmamahal na iyon, pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. Kaya't ito rin ang mag-uudyok sa atin upang tanggapin ang mga paghihirap at pagpapakasakit. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin dahil kasama ako ang ika-7 taon na anibersaryo ng pagkakatatag ng Kopradiya ng Nuestra Señora de la Soledad. At tulad ng sabi natin, ang hamon sa atin ng mahal na ina na nagdadalamhati ay magmahal kahit na ito ay nangangahulugan ng pagharap natin at pagtanggap natin ng mga paghihirap at pagpapakasakit sa buhay. Alam natin na sa ating paglilingkod, sa pagtupad natin sa ating tungkulin, hindi madali. Maraming hirap, maraming pagsubok, maraming mga problema. Ngunit kung tayo ay tunay na nagmamahal, hindi tayo sumusuko. Naharap natin ang mga problema na ito. Hinaharap natin ang mga pasakit na ito. Sapagkat tayo ay may kaugnayan kay Jesus, tayo ay may kaugnayan kay Maria na nagpakasakit dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Etong mahal natin si Jesus, mahal natin ang mahal na Birheng Maria, mamahalin natin ang Kopradiya ng Nuestra Señora de la Soledad. Kahit na ito ay nangangahulugan ng mga pasakit, mga problema, mga pagtitiis sa buhay. So ito po ang mensahe sa atin, ito ang paalala sa atin. Huwag tayong sumuko kahit mahirap pa ang lahat sa atin. Amen.